Yesterday, sunod-sunod po yung public statements ni Vice President Sara Duterte. She was talking about transparency and accountability, kung saan according to her, it demands not only a single government office but lahat daw po ng government offices ay dapat napopromote yung transparency and accountability. Yung konteksto po kasi nito ay yung travel authority na inilabas po ng Malacanang para sa kanyang supposed trip to Japan but was canceled yesterday. Pero ang yun nga po, ang binabanggit po niya, yung transparency and accountability raw po ay hindi lang dapat sinisingle out sa isang government office, siguro po ang binabanggit po niya ay parang nasi-single out po yung kanilang opisina pagdating po sa paghahanap ng transparency and accountability. Would you like to comment on her public statements? Well, So, I'd like... Yeah, go ahead. Okay, thank you, Tita Lawrence. Well, ako, kaya nga in-announce na merong scheduled trip ang ating Vice Presidente because that exactly is transparency. You're a public official. People must know where you are. Kasi sa panahon na merong dilubyo, kagaya nitong nangyayari sa atin na baha, bagyo, hindi naman pwedeng magpawalang kibo na lang ang ating mga officials sa gobyerno. And that's exactly why perhaps there was an announcement made by the USEC of PCO, si Attorney Claire Castro. So, I guess kung sinasabing sinisingle out, when the President travels, every time he travels, sinasabi naman kung saan siya din pupunta. So, there's no difference actually. And this is part of the transparency that this government is now espousing. So sa tingin ko walang I think misplaced yung ganung pananaw, yung ganung statement. Tama si Kong Ace. Gusto ko lang idagdag, every time nagkakainitan sa impeachment trial, nagkakaroon siya ng press conference. Parang kino-confuse ang publiko, kagaya kahapon, nabalitaan natin na nag-file na naman siya ng perjury case, against Madriaga sa Quezon City, Parang iniiba niya ang storya so that people will not focus on the impeachment. Sinasabi na naman niya na ito na naman ang issue ng flood control. Sana naman ang presidente in terms of this. Ang tanong natin, where is the vice president in all of this, Where are her... Alam naman natin na in addition to her confidential funds na subject ng impeachment case, meron tayong alam na she has a total of 2.3 billion. In 2023, ang pondo ng Vice President in 2023, inclusive of confidential funds, was 2.3 billion. Ang confidential funds dyan na linilitis natin ngayon 612.5 million lang. Saan niya ginagastos yung pondo ng Vice President? That is where we require transparency. Sinasabi ng mga followers niya, yung confidential funds ginamit sa gamot, ginamit sa buti nga Vice President, ginagamit sa gamot at saka sa gamot, sa pagkain, sa grocery, etc., sa supplies, Hindi naman yun ang ibig sabihin ng confidential funds. Di kunin mo sa billion mo, Madam Vice President. If you want transparency, you should start with yourself. Where are you spending your billions in presidential fund, vice presidential funds? Yung budget po ni Vice President Sara Duterte na 2.3 billion at yung confidential funds niya, yung kanyang budget for 2023, yun ang pinakamalaki sa Office of the Vice President, At wag natin i-blame ang President or the budget or Congress for giving her confidential funds. Ibig sabihin ba, pag binigyan ka ng confidential funds, regalo yan sa iyo, Madam Vice President. Hindi po yan regalo sa iyo. Public funds pa rin yan. So, if you are pointing a finger at all other government agencies, there are 3 fingers pointing back at you. So you start with yourself and start with presenting yourself
accounting for public funds in the impeachment court. Huwag po kayo mag-press conference kasi hindi po yan ang korte ng bayan. Ang korte ng bayan ay ang impeachment court para sa accountable funds. Okay, na-contempt order na ako ng Senate sa sinabi kong yan. Maraming salamat po. Napakalinaw ng sinabi ni Attorney Lorna Capunan tungkol dito sa usapin ng transparency, and ang aking idadagdag lamang bukod dun sa sinabi ko kanina ay tungkol dun sa ang pagkakasagot ko kanina ay tungkol dun sa usapin ng kanyang travel ng Pangulo, because ito ay isang naging mainit na usapin, no? Lately sa social media, tinatanong bakit bang sinisingle out lang daw yung travel ng ating Vice Presidente. Hindi po ganoon, no? Ang sabi po natin, transparency applies to all aspects of governance. Kung kasama dyan yung paalis-alis mo sa bansa, kung saan ka napupunta, kasama po yan. Diba? In fact, I'm sure, no, before you go to a certain place, gagaya ng ginagawa ng ating Pangulo, bago siya pumunta sa isang lugar, nakaayos po yung audience, nakaayos po kung sino po yung sasalubong, nakaayos po lahat yan because may security protocols naman na sinusunod dyan. And tama, no? Transparency, hindi lamang dun sa kanyang physical presence in wherever, no, kung saan man ito, kundi yung pagpapatakbo ng iyong opisina, kasama yan sa panawagan na magkaroon ng transparency. Kailangan nakikita ng taong bayan saan napupunta ang ating pondong ginagamit dito. Last na lang idagdag ko kay Kong Ace, no? Kung ang sasabihin naman ng Vice President's Office, yung pag-travel naman ng Vice President, hindi naman gumagamit ng public funds, gumagamit ng personal funds, no? Alam naman natin ang sweldo ng Vice President. So pupunta tayo sa susunod na article, unexplained wealth. Kung sinasabi niyang ginagamit niya yung personal funds, aba, panayang biyahe niya sa Hague, sa Europe, dami niyang dinadalaw sa Middle East, ngayon sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Aba, Madam Vice President, baka ayan na yung unexplained wealth mo. Yan ang susunod na article natin. How do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo? Di unexplained yon. Di exciting ang storya sa next article natin sa impeachment.